pagpupugay sa mga kapatid nating manggagawang nagsusumikap sa gitna ng krisis. Yan ang sentro ng pagdiriwang ng Araw ng Paggawa o Labor Day ngayong Mayo 1. Sa Espanya, sa Maynila, maagang nagmarcha mga labor group sa Metro Manila para ipanawagan ang taas sahod. Para nga sa update live mula sa Menjola sa Maynila, may Express Report si Mon Gualvez. Mon, kamusta ba? Simula na ba yung kilos protesta dyan? Ano bang mga panawagan nitong ng mga grupo? Yes, Nikki, hindi na nga umabot sa bahagi ng Menjola itong malaking grupo ng mga nagkikilos protesta ngayong Labor Day. Paano ba naman? Hinarangan na kasi dito sa likod ko, no, itong bahagi ng Recto Avenue ng mga container vans, maging ng mga barbed wire at hanay ng mga pulis. Pero maaga pa lamang, nagsimula na magtipon ang grupo ng mga rallyista sa may bahagi nga ng Espanya. Nagsagawa sila rito ng mga maiikling programa bago ang kanilang malawakang marcha. Pasado alas 8 ng umaga, nagsimula ang kanilang march o rally mula sa may Welcome Rotonda, binaybayang Espanya hanggang makarating ng Moraita at umabot nga dito sa may Recto Avenue. Hindi na sila nag-attempt na buwagin itong mga harang dito sa may bahagi ng Recto para makarating ng Mendiola. Dito na sila nagsagawa ng kanilang malawakang programa at talagang pinagsama-sama yung iba't ibang hanay. Hindi lamang mga labor groups ang nakiisa sa mga kanilang pinapanawagan na protesta. Ang ilan ay hanay naman ng mga kababaihan, kabataan, maging ang mga nananawagan sa karapatan ng mga mahihirap. Ilan sa mga panawagan nila, Nikki, mga kapatid, ay ang pagtataas sa sahod ng mga manggagawa. Una dyan, yung 200 pisong taas or dagdag sa minimum wage ngayon ng mga manggagawa across the board. Habang yung isa pang panawagan nila, bukod dito na na-veto lamang ng Malacanang or ng Presidente, ay yung 1,200 pesos naman na buwan ng sahod para sa mga manggagawa o mga empleyado. Nilahukan din kasi itong kilos protesta ng iba't ibang mga union groups para nga ipanawagan ang kanilang mga hinaing at talagang hiling sa pamahalaan. Mabilis na tapos, no, yung programa dito, Nikki, sa may bahagi ng Recto Avenue. May mga nasagap, may mga naabalang mga motorista dahil hinarangan na nga ng mga nag-rally itong ilang daanan. Bagamat meron sanang inilaan na one lane for them, pero ito'y ibinigay na, no, or hinarang na rather ng mga rallyista o mga nagkikilos protesta. Sa ngayon, ang sabi ng PNP, particularly ni Major General Anthony Aberin ng NCRPO, generally peaceful naman yung unang bahagi na ginagawang mga kilos protesta ngayon ng mga nag-rally. Pero naka-standby pa rin daw ang hanay ng pulisya. Aabot yan ng mahigit 16,000 dito sa NCR, habang ang kanilang tansya umabot daw sa 3,000. Malaking bilang din ito ng mga nagkilos protesta mula Welcome Rotonda hanggang dito nga sa may Recto Avenue. Ang sabi sa atin, kasi hininto na nga kaagad yung big program ng mga rallyista, tutungo daw ang ilan sa kanila sa may US Embassy para magsagawa ulit ng another round ng kilos protesta. Pero itong mga harang na nakikita nyo sa aking likuran ngayon, maging ng mga pulisya, ay hindi daw aalis dito sa palibot ng Malacanang hanggang mamayang madaling araw. Nikki. So, Mon, wala na bang ibang programa na nakaschedule? Kasi sabi mo nga yung malaki, tapos na. Nakaschedule ngayong araw, at hanggang anong oras kaya yung protesta, no, para maiwasan din yung mga kalsadang apektado? Oo, ideally, Nikki, yung programa dapat nila dito sa may Menjola, initially, yung target, no, dapat tatagal yan hanggang mamaya pang mga bandang hapon. Pero nagulat kami nang in-stop na ito ng mga pasado alas 10 ng umaga at nag-disperse, no, yung mga grupo. So ang sinasabi ng ilan, may iba daw na magtutungo sa may US Embassy at magsasagawa roon ng hiwalay na programa. Wala pang impormasyon ngayon kung saan pa magtutungo yung iba naman na kasapi dito nga sa malaking grupo ng mga nagkilos protesta ngayong araw dito sa Maynila. Nikki. Okay. Yan ang Express Report ni Mon Gualvez, live mula sa Menjola sa Maynila. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.